Una sa lahat, Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte magkahiwalay na pinagdiwang ang Araw ng Kalayaan. Si VP Sara may bagong reaksyon sa estado ng kanilang unity team ni PBBM. Ang unity team was the tandem during the 2022 elections. We are not candidates anymore. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Flag raising ceremony kanina ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Binantayan ng ilang barko ng China. Philippine Navy nagdagdag na ng maritime patrol sa West Philippine Sea. bagong Pilipinas hymn hindi inawit sa Independence Day celebration sa Davao City na pinangunahan ni Vice President Sara Duterte. Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, J. Tariela, binanata ng mga politikong tikom ang bibig daw sa issue sa China, pero todo depensa naman kay Pastor Apollo Quiboloy. 11 taong gulang na bata natagpuang patay sa General Trias, Cavite at posible rin umanong ginahasa. San Miguel Beermen naitabla ang serye matapos pataubin sa Game 4 ang Meralco Bulls. Junmar Fajardo, best player of the conference sa ika-10 pagkakataon. At sa showbiz tonight, libreng concert ng BINI ngayong Araw ng Kalayaan, dinagsa. Pero tinapos agad matapos magkagulo ang fans. Bago kami magpatuloy, kailangan namin kayo kumalma, guys. Lahat ng poster, huwag nyo akyatin. Nagdagdag na ng maritime patrol sa Philippine Navy sa West Philippine Sea. Kanina, umaligid ang 8 barko ng China sa Escoda Shoal habang ginugunita ng Philippine Coast Guard ang Araw ng Kalayaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sakay ng BRP Teresa Magbanwa, nagdaos ng flag raising ceremony ang ilang kawani ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal ngayong Araw ng Kalayaan. Sa kasagsagan ng seremonya, namataan ng ilang barko ng China. Ayon sa ating Coast Guard, 8 Chinese vessels ang nakapaligid sa Escoda Shoal habang may 4 pang nasa labas ng bahura. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nadagdagan ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, kaya mas pinaigting ng ating militar ang pagpapatrolya sa mga pinag-aagawang teritoryo. Nagkaroon ng internal adjustment ang Philippine Navy to allow us to project more ships sa ating EEZ. This will allow us more patrols and longer durations. Pati ang Coast Guard and in fact pati ang BPAT. Ang kailangan sa West Philippine Sea is more government presence by the maritime players, maritime agencies. Ngayong linggo na ipatutupad ng China ang kanilang patakaran na arestuhin ang mga anilay trespasser sa mga inaangkin nilang teritoryo. 60 araw daw posibleng makulong ang mahuhuli nilang manghihimasok. Ang isang mambabatas pinatitiyak sa AFP ang pangakong poprotektahan ng ating mga mangingisda sa anumang posibleng gawing pangharas ng China sa West Philippine Sea. Kahapon lang nang atasan ng Pangulo ang mga sundalong Pilipino na maging handa sa lumalalang external threat o banta sa labas ng bansa. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ang 10-dash line claim ng China ang nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Sa tradisyonal na Vin d'Honneur o Wine of Honor sa Malacanang kanina, ipinaalala ni Papal Nuncio Charles John Brown sa harap ni Chinese Ambassador Wang Zelian na ang estratehiyang ginawa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dapat gawin para magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. And that is the path of dialogue, patient, serious dialogue, together with a respect for international law and a respect for legitimate diversity. Engaging with others, and particularly those with whom we profoundly disagree, is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation. Una nang pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line claim ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Nagsagawa naman ng pagsasanay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Fort Bonifacio sa Taguig. Ang tinutukan nila ang agarang pagresponde sa mga sundalong nasugatan sa gitna ng bakbakan. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Dali-daling gumapang ang mga sundalong yan para puntahan ang mga kasamahan nilang kunwaring nakahandusay at sugatan. Kunwaring nasa gitna sila ng matinding bakbakan at kailangang masagip sa lalong madaling panahon ang ibang tropa. Sabay-sabay nilang kinarga ang mga nagsilbing biktima para mailipat sa mas ligtas na lugar para bigyan ng paunang lunas. Ang mga tagpong yan, bahagi ng Marine Aviation Support Activity o MASA 2024 sa pagitan ng Philippine at United States Marine Corps na ginanap sa Fort Bonifacio sa Taguig. You must be able to provide medical care while under fire ka mismo. Prevent further injury by stabilizing yung patient natin and minimizing yung mga complication. Kabilang sa mga itinuro ng US Marines ang blood transfusion o ang pagsasali ng dugo habang naiipit sa gulo ang tropa. Early blood transfusions will help save lives, so we try to do that now as quickly as possible. Bukod sa medical response, ibinida rin ang paggamit ng martial arts bilang paraan ng pakikipaglaban. Kanya-kanyang pakitang gilas ang mga tauhan ng Philippine at US Marine Corps. Ang mga sundalong Pinoy, ibinida ang paggamit ng kali o bolo na nagsilbi umanong unang armas ng mga sinaunang Pilipino laban sa mga mananakop na Kastila. Kung maubusan ka ng bala, so use this blade. So bawat nakakasugat ka sa kalaban is tumatalas po ito. May nangyari po isang bisis na napasok po yung detachment ng 4th Marine Battalion. So ito lang yung gamit. So nakabody count talaga sa loob mismo ng detachment. Hindi naman naitago ng mga sundalong Amerikano ang pagkamangha sa Filipino martial arts. We are more straightforward and we do a lot of things involving our physicality. However, for them, they do a lot of fluidity and they're very skilled in their movements and very advanced with it. Magpapatuloy ang Marine Aviation Support Activity ng dalawang bansa sa mga susunod na araw, kung saan sa Ilocos Norte naman isasagawa ang ilang pagsasanay. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Kanya-kanyang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nang tanungin tungkol sa estado ng UNITEAM, ang sagot ni VP Sara, hindi na kami kandidato. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa monumento ni Gato C. Rizal sa Maynila. Itinaas ang watawat ng Pilipinas sa tinawit ang lupang hinirang. Sinundan ito ng kontrobersyal na bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Nag-alay din ang Pangulo ng bulaklak sa puntod ng ating pambansang bayani. Kinahapunan, nagtungo si Pangulong Marcos sa Quirino Grandstand para sa Parada ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin muli ng Pangulo ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan, at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Dapat din daw magbalik tanaw sa mga ginawang sakripisyo ng ating mga bayani. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala ang Gumbursa. Nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasarinlan. Pinili naman ni Vice President Sara Duterte na pangunahan ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Dumalo siya sa flag raising ceremony at nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal. Sumentro rin sa pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno ang kanyang mensahe. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. Nagbigay din ng reaksyon ng pangalawang Pangulo sa estado ng kanilang UNITEAM ni Pangulong Marcos. Di maikakaila ang lumalalim na alitan ng mga Duterte at Marcos kaugnay ng iba't ibang issue. Ang UNITEAM was the tandem during the 2022 elections, and then
tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then, umanang elections, nilaog na win. And gapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem noong 2020. We are not candidates anymore. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara sa kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo at pagiging kalihim ng Department of Education. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Saktong-sakto sa Independence Day celebration ang paglabas ng Memorandum Circular ng Malacanang para imandato ang bagong Pilipinas Hymn at ang bagong Pilipinas Pledge. Sa mga seremonya kanina ng Araw ng Kasarinlan, pinatugtog ang nasabing kanta at binigkas ang bagong panata. Medyo mahirap lamang po sundan ang kanta. Kailangan talaga magaling ka sa videoke. Pero ang kapansin-pansin sa Independence Day celebration na pinangunahan ni VP Sara Duterte sa Davao City, hindi pinakanta ang bagong Pilipinas Hymn. At nang hingan si VP Sara ng mga Davao reporters ng kanyang reaksyon sa bagong kautusan ng Malacanang para sa bagong Pilipinas song, isa lamang ang sagot ng bise. Isang malaman na no comment. Pero sa ilan kasing eksperto, hindi lamang po ito simpleng pagbigkas ng isang bagong panata o pagkanta ng bagong himno. Sa Memorandum Circular 52 na nilabas ng Malacanang, ang bagong Pilipinas Hymn at Pledge ay kailangang gamitin sa weekly flag ceremony ng lahat ng ahensya ng gobyerno at ng lahat po ng mga public schools. Kung babasahin mo naman ang mga kataga, parang wala namang controversial sa bagong kanta o sa bagong panata. Pero sa column ni Attorney Mel Santamaria, Dean ng FEU College of Law, tinawag po niya itong illegal at unconstitutional itong circular. Bakit daw? Sa simple pong paliwanag, tayong lahat ay may freedom of speech at freedom of expression. Garantisado po yan sa Section 4 ng 1987 Constitution. So ano ngayon doon? Ang ibig pong sabihin niyang freedom of expression, may karapatan kang sabihin ang iyong gusto. Pero may karapatan ka rin na hindi sabihin ang ayaw mong sabihin at walang pwedeng pumwersa sa iyo. Hindi ka pwedeng pwersahin na magbigay ng panata o kumanta ng bagong himno kahit Malacanang pa ang mag-utos. Yun lang required na po ito sa lahat ng empleyado ng national government at sa lahat ng mga public teachers at public students. Sa ayaw o gusto nila, kailangan nilang mamanata ayon po sa Circular number 52. Pero kung wala namang kontrobersyal sa bagong panata, bakit pa kailangan palakihin ang issue? Ito po kasi, kahit okay lang po yan ngayon, paano na sa susunod? Paano kung may bagong panata na may palo na mas politikal? Tandaan po natin na sumumpa ng katapatan ang mga kawani ng gobyerno sa institusyon at hindi po sa iisang administrasyon. Kaya't ang tanong, pwede mo bang pwersahin ng mga kawani ng gobyerno o mga estudyante at guro na bumigkas ng panata na wala naman sa batas? Sa totoo lang, 2 beses na pong umabot ang isyong ito sa Korte Suprema. Taong 1955, isa pong grupo ng mga Jehovah's Witness ang inexpel ng ilang eskwelahan sa Masbate dahil ayaw daw nilang manumpa sa flag ceremony dahil ito raw ay idolatry. Konserbatibo noon ang desisyon ng Korte Suprema noong 1959. Kinatigan po nito ang pagpapatalsik sa mga estudyante noon. Pero taong 1993, nagbago na po ang ihip ng hangin. Pareho din kaso, mga estudyante at guro ng Jehovah's Witness, pinatalsik sa kanilang eskwelahan sa Cebu Province naman dahil ayaw nilang sumumpa sa Pledge of Allegiance sa kanilang flag ceremony. Sa panibagong desisyon ng Korte Suprema, kinatigan po nito ang freedom of speech at ang freedom of religion. Kung pipilitin mo lang ang isang grupo na mamanata, paano pa nila mamahalin ang kanilang bayan o rerespetuhin ang kanilang mga otoridad? Meron din pong US jurisprudence dito. Ayon kay US Supreme Court Justice Jackson, hindi mo pwedeng ipwersa ang unity at loyalty sa taong bayan at lalong hindi ito pwedeng ipanglabag sa karapatan ng ordinaryong mamamayan. Ang kasarinlan at karapatan ay hindi lamang po kasi mga katagang binibigkas. Ito ay mga konsepto na dapat isadiwa. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Banta sa seguridad ng bansa ang Pogo ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Kasunod yan ang mga bagong nadiskubring hinihinalang Chinese military uniform sa Porac Pogo Hub. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid.
Sa ika-6 na araw ng search operation sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga, bagong set ng Chinese military uniform ang nakita. Kumpleto pati military boots. Mayroon pang natagpo ang hinihinalang military badge. Natin alam kung ito ba talaga katotohanan na ginagamit o binili lang kung saan o ginagamit lang sa cosplay o whatever. But we are not ruling na ginagamit na ito kagad dito. Nitong nakaraang 2 araw na raid, 6 na Chinese military uniforms na ang narecover sa Pogo Hub. Ipinakita ng News 5 ang mga larawan ng uniforme sa military expert na si Jose Custodio. At ayon kay Custodio, posibleng lihitimo nga ang mga ito. They may be authentic Chinese uniforms, but doesn't not necessarily prove anything. Kasi it could be said that, baka isa sa mga to military enthusiast, baka isa sa mga ito nagka-cosplay, o baka isa sa mga to nag-airsoft. Suspetsya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, pag-aari ng mga Pogo enforcer o torturer ang mga naturang uniforme. Kasi yan ang isa sa mga katangian ng mga enforcer, kailangan na may ex-military ka o kaya dati kang nasa serbisyo. Yun ang kinukuha nila mga taga-torture minsan o kaya yung taga-kidnap o kaya yung taga-gawa ng mga krimen para sa kanila. Eksklusibo namang nakuhanan ng News 5 ang 25 rounds ng bala ng baril sa Building 34 ng Pogo Hub. Una nang sinabi ng PAOK na iniimbestigahan nila kung may patayang nagaganap sa loob ng compound. Ito'y matapos makita sa cellphone ng umano'y Chinese Pogo torturer na si Wu Lifeng ang mga litrato ng ilang bangkay. Natuklasan din ang isang dismantled na 9mm pistol at ilang sex toys. Pinasok rin ngayong araw ang panibagong working area. Bukod sa mga computer at cellphone, may nakitang mga vault. May pekeng dollar money rin at sangkatutak na SIM cards. Maraming ID at Chinese passport din ang tumambad sa mga otoridad. May 2 expired alien employment permit at kwarto na may Chinese flag. Natuklasan din ang isang KTV na may second floor na itinuturing na sex area. Nagkalat dito ang ilang underwear at mga kondom. Tiniyak naman ng CIDG na wala ng tao sa loob ng mga gusali sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Porac Hub. Nakuha ng News 5 ang mga dokumento na nagpapatunay na pinayagan ng Porac LGU ang pagpapagawa ng pasilidad noong 2019. May certificate of no objection din ito mula sa lokal na pamahalaan. Signed by the Sangguniang Bayan and the mayor allowing itong Porac Illegal Pogo Hub na mag-operate noong 2019. But according to PAGCOR, hindi na po nila inaprobahan. That was dated 2019. Siguro ma'am, simula noong 2019, lumaki na po siya. Una nang sinabi ni Porac Mayor Jing Capil na walang mayor's permit ang Pogo Hub nitong 2024 dahil nasa negative list daw ito ng Bureau of Fire Protection. Para naman kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, banta sa national security ang mga sindikatong ito na nagpapanggap umanong Pogo workers. Dapat na umanong wakasan ang mga ginagawang krimen ng mga sindikatong ito sa ating bansa na nagpapababa umano sa ating financial standing at nagdudulot ng kasamaan sa ating lipunan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Suportado raw ni Cavite Governor John V. Cremulya ang posibleng inspeksyon ng mga Pogo sa kanilang lalawigan. Ayon sa gobernador, handang makipagtulungan ng mga otoridad ang lokal na pamahalaan sakaling magsagawa ng investigasyon. Ayon kay Cremulya, ang mga natitirang Pogo sa Cavite ay ang mga nakatayo sa dating ari-arian ng kanilang pamilya sa Kawit. Muli namang giniit ng gobernador na wala silang kinalaman sa anumang aktibidad na nangyayari sa Pogo Island matapos umano nila itong ibenta noong 2018. Unang sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOCC na binabantayan na rin nila ang iba pang Pogo Hub sa Southern Metro Manila kabilang ang Cavite. Naging maingat naman ang sagot ng gobernador sa tanong kung pabor ba siya na tuluyan ng ipagbawal ang mga Pogo sa bansa. My only opinion that it's alarming. Lalo-lalo na yung nakita natin sa Porac, nung nakita natin may mga PLA uniforms na. Nakita natin may signs of torture. But otherwise, I cannot, it's unfair of me to give a comment kasi may nagkata-transaction family namin. My brother's in PAGCOR also, so I cannot we cannot be contradicting each other. Pinabulaanan ng Philippine National Police na overkill ang nangyaring paghahain ng mga arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Git ng PNP, pinairal ng Davao Police ang maximum tolerance. Hindi nga raw gumanti ang mga pulis nang bombahin sila ng tubig ng mga taga-suporta ni Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Gayon din ang atakihin umano sila sa Glory Mountain.
Dagdag pa ng PNP, kinailangang sumama ng mga tauhan ng Special Weapons and Tactics o SWAT at Special Action Force o SAF dahil high profile ang kanilang huhulihin. Matatandaang kinondena ng mag-amang sina Vice President Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anilay marahas na pagsisilbi ng arrest warrant kay Kibuloy. Doon po sa mga supporters and followers po ni Pastor Kibuloy na sana po ay respetuhin po natin yung legal process. Pastor Kibuloy at iba pa pong akusado na sumuko na po kayo. Harapin niyo po yung mga kasong isinampa po sa inyo po. At tila may pinapatamaan naman si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa isa niyang post sa social media. Bagamat hindi niya tinukoy kung sino, meron umanong mga politikong puro batiko sa nangyayari ngayon kay Kibuloy pero tikom ang bibig pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bangkay ng matagpuan ng isang batang babaeng 3 araw nang nawawala sa General Tria sa Cavite. Pinatay sa sakal at suntok ang biktima na posible rin daw ginahasa. Nasa Frontline balitang yan si Jenny Dongon. Anak ko, bakit? Anak ko. Anak ko, bakit ginawa sa'yo? Ayan po. Sige. Wala na kami papapatuloy po. Napaiyak na lang si Mang Reynaldo nang makita ang bangkay ng kanyang 11 taong gulang na anak na si Rhea May sa masukal na bahagi ng Barangay Santa Clara sa General Trias, Cavite. Ilang metro lang layo niyan mula sa kanilang bahay. Bago yan, nag-post si Mang Reynaldo sa social media noong Lunes na nawawala ang anak. Huli raw nakita ang bata noong Linggo, alas 9 ng gabi. Pumunta raw si Rhea May sa terminal ng tricycle kung saan namamasada ang ama. Matapos niyan, hindi na ulit nila nakita si Rhea May. Nadiskubre ang bangkay ni Rhea May ng isang residente habang kumukuha ng labong sa talahiban. Naiyak na lang si Mang Reynaldo dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Kitang-kita raw kasi sa bangkay kung paano sinakal si Rhea May at pinagsusuntok ang muka. Sinakal yan ng baging. May sakal pa dito, bago basag dito. Nakalaas. Tas na to, siguro sinama na yung damit niya paghawak pa gano'n sa bunganga para hindi makasigaw. Tapos siguro sinuntok na mukha. Sana wag nyo nang patayin. Kung ginasa nyo, wag nyo patayin, gano'n. Naniniwala si Mang Reynaldo na kabarangay lang nila ang pumatay sa kanyang anak. Bago raw kasi siya mawala noong Linggo, may nakakita kay Rhea May na pinabili ng sigarilyo ng isa nilang kapitbahay. May mga record na siya doon sa bata. Tapos yung bata nagsabi na siya ang nagpabili ng sigarilyo ng oras ng alas 9 ng gabi. Tapos doon na nawala siya? O doon na nagsimula yung hindi na nakawin anak ko. Hindi talaga umalis ang anak ko sa loob na to. Dito lang talaga. Kasi lahat ng CCTV doon, tinignan namin, wala talagang batang lumabas sa oras na yon. Kaya sabi ko, dito lang talaga nangyayari. Dito lang sa lugar na to. Hindi talaga lumayo ang anak ko. Kaya ang kutong ko dito na sa lugar. Kasi nga lang, hindi namin napuntahan dito. Sa investigasyon ng mga pulis, posibleng ginahasa muna ang bata bago pinatay. Tumanggi muna silang magbigay ng ibang detalye dahil patuloy pa rin pinaghahanap ang pumatay kay Rhea May. Nangako naman ang pamilya ng biktima na papanagutin nilang sospek sa pagpatay. Hindi kami titigil, anak. Pagbayaran nila. Ganun po. Mahal-mahal ka namin, nak. Mahal ko anak yun. Ganun lang ginawa nila. Matindi ginawa nila. Para ko, kung baka hindi lang isang gumawa niyan. Kaya pagbayaran nila yung ginawa nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.
Sa ibang balita, hawak na ng Senado ang divorce bill na aprobado ng Kamara. Ayon sa principal author ng panukalang batas sa si Albay Representative Edsel Lagman, natanggap ng Senado ang kopya ng House Bill nitong Lunes. Napabilis ito taliwas sa naunang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco na kailangan pang hintayin ang pagbabalik ng mga senador mula sa session break sa July 22. Inaprobahan ng mababang kapulungan ang panukalang gawing legal ang divorce sa bansa noong May 22. Naroon ang sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi nila prioridad na dinggin ang divorce bill. Tinuldukan na ng Grupong Manibela ang kanilang 3 araw na tigil pasada. Nagtaos ng kilos protesta mga miyembro ng grupo sa bahagi ng Ross Boulevard kanina. Tinapusan ng Manibela ang transport strike, taliwas sa una nilang sinabi na palalawigin nila ito hanggang sa Biyernes. Bilang protesta pa rin ito sa sapilitang consolidation o yung pag-alib ng mga jeep sa mga kooperatiba sa ilalim ng PUB Modernization Program. Unang giniit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na hindi na sila magbibigay ng palugit sa mga super at operator na hindi nag-consolidate. Itong araw ng kalayaan na to, sinasabi natin sa kanila, hindi pa kami malaya. Hindi kami malaya, hindi malaya ang taong bayan sa taas ng mga bilihin, sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap na dinaranas ng mga driver at operator na hindi na naman bumiyahe ng ilang araw. Mga kapatid, magdala pa rin lagi ng payong dahil malaki po ang tsansa ng mga biglaang pag-ulan sa malalaking bahagi ng bansa. Epekto pa rin yan ng easterly wind sa dagat Pasipiko. Magpapaulan din ang binabantayang kumpol ng mga ulap sa Mindanao. Dala niyan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan simula umaga pa lang bukas sa Bangsamoro Region at Zamboanga. Uulanin din sa hapon ang malaking bahagi ng Mindanao dahil naman sa localized thunderstorms. Maulap hanggang sa maaraw naman bukas sa Northern Luzon, pero posible ring umulan sa hapon. Ganyan din ang posibleng maranasang panahon sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Mindoro. Maulap naman sa buong Palawan pero may tsansa pa ring umulan sa hapon. Posible ring umulan simula tanghali hanggang hapon sa Negros, Bohol, Samar at Leyte. Naitabla ng San Miguel Beermen ang PBA Final Series matapos silang pataubin kanina ang Meralco Bolts sa Game 4. Mula first quarter hanggang sa dulo ng laro, hindi pinagbigyan ng SMB na makalamang ang Meralco. Ang final score ay 1-1-1 versus 1-0-1. Pinungunahan na rin ni Junmar Fajardo ang Beermen matapos makapagtala ng 28 points at 13 rebounds. Sa Biyernes na po ang Game 5 na gagawin pa rin sa Smart Araneta Coliseum. Samantala, tinanghal na Best Player of the Conference si Junmar sa ika-10 pagkakataon. Nakuha siya ng total ng 1,100 points mula sa media at player votes. Bago ang Game 4, nagpakita rin ng suporta ang players sa mga atletang Pilipino na sasabak sa Paris Olympics. Nagsuot sila ng mga t-shirt na nakalagay ang pangalan ng mga atleta. Bagay rin ito ng pagdiriwang ng PBA ng Independence Day kung saan naging bisita sa Big Dome ang 200 mga pulis at mga sundalo. Mga kapatid, Bean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang 41 manggagawa matapos masunog ang tinutuloy nilang residential building sa Kuwait. Ayon sa mga otoridad, marami sa mga nasawi ay na-suffocate sa makapal na usok. Pawang mga dayuhang manggagawa ang mga biktima ng sunog. Sinisisi ng Deputy Prime Minister ng Kuwait ang may-ari ng gusali sa dami ng mga nasawi. May mga kapabayaan at paglabag daw ang may-ari dahil nagsisiksikan ng mga nakatira sa building. Pinaparesto na ang may-ari ng gusali habang inimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Ayon naman sa ating Overseas Workers Welfare Administration or OWA, 2 Pilipino ang sugatan sa sunog.
Nagala Spider-Man ang isang lalaki sa Argentina nang akyatin niya ang isang gusali ng walang suot na harness. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Walang takot na inakyat ng lalaking ito ang 30 palapag na gusali sa Buenos Aires sa Argentina. Wala siyang suot na anumang safety gear. Isang climber mula sa bansang Poland ang lalaking yan. Nang lapitan ng drone ang lalaki, nag-thumbs up pa siya. Nakasuot siya ng jersey ng Argentinian soccer team. Hindi na siya nakaabot sa tuktok ng gusali nang dumating ang mga nag-rappel na rescuer. Dahan-dahang ibinaba ang climber mula sa building. Bandang huli, inaresto siya ng mga pulis. Sa unang tingin, aakalain yung totoong tao ito. Kuhang-kuha ang mga galaw, facial expression, pananalita, pati ang balat ng tunay na tao. Yan ang mga humanoid robot na made in China. Ayon sa kumpanyang gumawa ng mga robot, gumamit sila ng artificial intelligence para gayahin ang mga kilos ng tao. Inaabot daw ng hanggang 2 milyong yuan o katumbas ng higit 16 million pesos ang halaga ng bawat robot. Ginagamit pa lang ngayon ang mga humanoid robot sa mga museo, pero target nilang magamit ito sa healthcare, edukasyon at iba pang industriya. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Trending ngayong araw ng kalayaan ang isang video na tumatalakay sa mga problema ng mga ordinaryong Pilipino. Pero paano raw kung yung mga nasa posisyon ang makaranas nito? Panoorin po natin sa report na yan ni Laila Pangilinan. Yung papasok ka pa lang sa trabaho, pero haggard ka na agad dahil sa pagkukommute. Sinong nakaka-relate dyan? Ay, ang hassle talaga mag-commute. Hindi ka na sana sa Pinas, te. Lipat ka na lang kayo sa China. 非常高兴吉祥. Nakaka-stress din ang mababang sweldo sa trabaho. Ala, kulang na naman ang sweldo. Lugaw na naman tayo this month. Isama mo pa ang mahal na bilihin. Te, magkano gabi? 85 per kilo. Mahal naman eh, presyong ginto. Ganyan na talaga ang presyo ngayon, no? Ano? Isa-sharon ko na ba tong gabi? May ganun? Ilan lang ang mga ito sa mga problemang hinaharap nating mga ordinaryong Pilipino na tampok sa maikling video ng Impact Leadership ngayong araw ng kalayaan. Pero ang catch, paano kung sila raw o yung mga taong nasa posisyon ang nakararanas ng ganitong mga problema? Magnanakaw! Okay lang. Unity lang. O eto, pamilyar din ba? Wala naman tayong kita. Mamatay na tayo sa gutom. Ingat sa biyahe, boss. Maraming natuwa sa malalim na mensahe ng videong ito ngayong Independence Day. Caption nga ng isang netizen na nag-share nito, mapapaisip ka na lang kung feel ka ba nila sa mga problemang ito. At ngayong araw ng kalayaan, sana raw walang sinisino sa mga problema ng bayan. Pantay-pantay sana lahat na hinahamon at sinusubukan laging bumangon. Ang video na ito may mahigit 27,000 reacts at 18,000 shares na sa Facebook. Bukod dyan, dumarami na rin ang mga gumagawa ng content tungkol sa pagiging makabayan, gaya ng TikToker na si Mighty Magulang. Ipagdiwang natin ang lahi ng mga pagkikita. Based on yung mga comments na nababasa ko sa aking social media presence, meron silang pagnanasa na matuto tungkol sa kasaysayan. Pero dapat din nating tandaan, hindi sa salita o sa mga video lamang limitado ang pagiging makabayan. Higit sa pagiging trending o viral, dapat natin itong isabuhay at maging mabuting halimbawa sa ating kapwa Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz tonight na tayo. Dinumog na blooms ang Nation's girl group na BINI sa musikalayaan ngayong gabi.
Pero nahinto ang kanilang performance ng magkagulo sa concert. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas! Ngayong Independence Day, wala nang ibang swak manguna sa kasiyahan kundi ang Nation's girl group na BINI. Opening song pa lang nila sa Musikalayaan concert sa Quirino Grandstand, todo bigay na ang P-pop group. Sinabayan pa yan ng napakalakas na hiyawan ng libo-libo nilang fans. Kinanta ng BINI ang hit song nilang Lagi. Pero pagkatapos ng kanilang unang kanta, nakiusap ang grupo sa mga nanunood. Pero bago ang lahat, bago kami magpatuloy, kailangan namin kayo kumalma, guys. May ilan pa raw umakyat sa poste. Tulungan na lang po natin sila, kuya, makababa po ng poste. Pero hindi pa rin naawat ang mga nagtulakang fans kaya itinigil na ang performance ng BINI. Nagkagulo rin kasi, nakyat din po yung stage sila eh. Pinapasok po kahit po may arang na, natatanggal pa rin po ng tinatanggal pa rin. Nakakit pa rin po. Pero kahit saglit lang nag-perform ang BINI, enjoy na enjoy pa rin ang mga dumayo sa libreng concert. Sobrang saya po, kaso inakit po ng mga tao eh. Kaya hindi na natuloy yung ibang kanta. Super thankful naman ang BINI sa mga dumalo sa event. Humingi rin sila ng pangunawa at sinabing prioridad nila ang kaligtasan ng audience. Bumati na lang din sila ng Happy Independence Day sa lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Na-discharge na mula sa mandatory military service si Jin ng international supergroup na BTS. Pinost ng grupo sa X ang kanilang photo na nagse-celebrate sa paglabas ni Jin. May caption nitong, "I'm home." Sa ibang pictures, makikitang sinalubong si Jin ng yakap ni na RM, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Siya ang unang miyembro ng grupo na natapos ang military service. Sa South Korea, kinakailangan sumailalim sa military training ang mga lalaki bago tumungtong sa edad na 30. Na-postpone naman ang concert ng pop band na Lainey sa Australia at New Zealand. Yan ay matapos maaksidente ang lead vocalist na si Paul Klein. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Paul na nasagasaan siya ng kotse habang pauwi mula sa gym. Maayos naman daw ang kanyang vitals pero hirap pa rin siya sa paglalakad. Hindi na raw siya makapaghintay na gumaling at bumalik muli sa pagpe-perform. Matutuloy pa rin ang kanilang concert at hinihintay na lamang ang mga bagong date. Get well soon, Paul! At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Wednesday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, may kakaibang teknik sa pagpapatahan ng isang baby sa Agno, Pangasinan. Hindi gatas o laruan, kundi video okay ang bisyo ni baby para tumigil sa pag-iyak. Itrom dito sa saksakan. May na. Yay! Ang 3 buwang baby na si Georgette. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak kaya kahit karga na siya ng kanyang lola. Pero nang buksan ng kanyang mami ang videoke, biglang tumahan ang sanggol. Oy, ganito raw ang ginagawa nila tuwing umiiyak si baby Georgette. Paborito raw niyang kanta ang Ilocano song na An Anusak na ang kahulugan ay pagtsatsaga. Aba, halos 6 million na ang views ng viral video na yan sa TikTok. Pero mahirap yan pag hating gabi tapos umiyak yung baby. Correct.
may dahilan tayo mag-video kay. Sabihin ng pindot mga, kagad. patulog naman kayo. Tapos pag tinatay, yung baby naman. Baby naman. Kaya pala yun yung paborito niyang kanta, yung pagtsatsaga. Kailangan magtsaga ng mga mag-aalaga sa kanya. Seryoso siya. Oh my God. Happy Independence Day, ha? Sabi ko na nga, Mabuhay ang pinas ko na kasarila naman ng to. Pilipinas. Bilang pag-aalis ni BTS Jin sa kanyang mandatory service, may bago raw na may bagong inumin na pinangalan sa kanya. Ano yun? Gin tonic. Happy Independence Day po. Yan po ang Mabuhay ang 45 Pilipinas. Pagimay sa Malagang Headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Kahit kailan. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Edling Gao. Magandang gabi.